Hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, sa Griego. Ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16:18. Ipakita nyo. At tinitiyak ko po sa inyo, lalo kayong Ayan, mga kapatid, nakita nyo na, hindi pala public debate ang hamon ni Sandoval. Ang hamon ni Sandoval ay, ano daw? Ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16:18. Napansin nyo ba yung hamon niya? Hindi yon public debate. Ipakita ko lang sa Grego, sa Latin, nakasulat umano ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ang tanong, pinag-isipan kaya itong mabuti ni Sandoval bago siya nagtanong? Imagine, ano yung hamon niya? Hinahamon ko yung gumawa niyan. Oh, Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, sa Griego. Ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolika Romana doon sa Mateo 16:18. Oh, Ipakita nyo. At tinitiyak ko po sa inyo, lalo kayong see? Talagang di niya pinag-isipan. Imagine ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana na lumabas sa kanyang bibig. Tagalog yan. Pagkatapos, ipakita na nakasulat sa Greek at sa Latin. Pinag-isipan kaya niya na ang Tagalog ay hahanapin doon sa Greek at sa Latin? Of course. Sa Griego, kago disoy ligoho tiso iye Petros kay epitaute Petra oikonomi sumonte Ecclesia. Yun ang nakasulat. Sa Latin, et igo di kukiato es Petros et superham Petram edipicabo Ecclesiam yam et portain pirun prebilabot adversus iam. Sa Aramaic, ap ina amar nalak dato kipa wel hadi kipa ebne liti. Pero, siguradong magpapalakpakan sila. Wala pa lang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Greek ang hinahanap niyo. Pagkatapos Tagalog yung hahanapin sa Greek at Latin. Pero merong salin na mabasa natin. At yon ang sinabi ninyong deception, di matanggap niyo. Halimbawa, ginamit ninyo ang pangalang Church of Christ. Ano yan sa Grego? Ecclesia to Christo. Pero ano ang nagkasulat sa Romans 16:16? Ecclesia pasay to Christo. Churches of Christ. Maghanap ka ng Greek na may Greek na salin na Ecclesia to Christo. Di pa ba wala? Pero ginagamit ninyo. Ating tatalakayin ito mga kapatid sa pagkakataong ito. Hindi public debate ang kanyang challenge. Yun lang. Ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana, hanapin ko daw sa Greek. Samahan niya ko. Kasi kinalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talaga ang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta? Welcome. Ito yung lingkod, Brad Windel Talibong, muli makasama ninyo sa pagkakataong ito. At inanyahan natin ating mga suking taga-subaybay. Huwag kalimutang pindutin ang like sa ating live. At huwag din kalimutang mag-subscribe kung bago ka lang at pindutin ang bell button para updated kayo, mag-comment at i-share ninyo.
sa lahat nating mga soking taga-subaybay, welcome. At acknowledge natin ang pumasok si Muslim Islam. Si Andrew Anda Salvador Evangelista. Kumusta kayo? At sa lahat natin. Si Father Darwin papasok ngayon, ang tabayanan ninyo mga kapatid. Pero ating tatalakayin muna ito, si Current Events PH, mga kapatid. No? Ang hamon ni Sandoval, hindi sa public debate. Ang hamon ni Michael Sandoval ay ipakita ko sa Greek at ipakita ko sa Latin na nakasulat ang Santa Iglesia Apostolica Katolika Romana. Kaya nga, di ba, katawa-tawa na ang Tagalog hahanapin sa Greek at sa Latin? Hinahamon ko yung gumawa niyan. Mr. Talibong, alam ko nanonood po kayo sa akin. I challenge you, sapagkat yung confraternity version ay nanggaling sa Latin Vulgate at saka doon sa Greek, sa Griego, ipakita po ninyo na sa Greek at doon sa Latin Vulgate nakalagay ay Iglesia Katolika Apostolica Romana doon sa Mateo 16-18. Ipakita nyo. At tinitiyak ko po sa inyo, lalo kayong Ibalik natin sa kanya. Aber, pakita mo. Pakita mo, Sandoval, na may nakasulat sa Greek, Ecclesia to Christo. Sa pagtanggap ninyo sa Church of Christ. Mabasa ba yung Ecclesia to Christo? Sa Greek. Di ba? Pero, sabi niya, di daw umano mapasa, Pero tatalakayin natin sa susunod yan, mga kapatid. Dahil isa sa mga paulit-ulit nila na di na nakamove on ay isang pandaraya ang paggamit sa naturang salin. Halimbawa, mga kapatid, meron tayong ginamit na salin. Ano yung salin na yan? Halimbawa, ang confraternity. Itong confraternity Bible, ito ay makita natin. Ito ang binasa ng moderator. Pagkatapos, inilabas nila doon sa TV, Net 25, ito. Pinakita nila, pinalitaw nila na tampered. Kaya nga, yun ang mabasa. Ngayon, kung mapansin ninyo mga kapatid, dahil gusto talaga sila letra por letra, ginamit natin ang salin na protestante. Ito halimbawa, no? Bakit? Dahil, kung tingnan natin sa John chapter 10, verse 15, verse 16, ito ang nakasulat. And beside the Jews, I have chosen people among the Gentiles. Them I must call and gather to me. The Jews and Gentiles shall be one Catholic Church under me, their only universal church. Ano ang palusot nila dito? Protestanta sa alin yan. Dahil mabasa natin yung taliwas sa kanilang sinabi na hindi Kristiyano ang Katoliko. Ang mabasa natin dito sa Romans chapter 11 verse 12, ito, and if the Gentiles have been so great gainers by occasion of the sin and fall of the Jews, how much more when they shall become Christians, will they add to the glory and greatness of Catholic
Christian Church. Ano ang palusot nila dito? Tingnan nyo, talibong, yung nakasulat sa Revelation chapter 13. Sabi ni Richard Baxter, ang Papa daw, ang katuparan sa halimaw. Oh, kaya tanggapin mo ba yan nakasulat? Oh, yon ang kanilang palusot. Natural, isinulat talaga yan ni Richard Baxter na ang Papa ang halimaw tulad sa INC. Pero, kahit isinulat niya dahil anti-katoliko, ba't ginamit natin? Hindi naman siya katoliko. Ba't ginamit natin ang naturang salin? Dahil kahit siya'y anti-katoliko, tulad sa INC, di nila maiiwasan na isulat kahit anti-katoliko na ang Catholic Church ay Kristiyano. Tulad sa INC. Di po ba? Kung gusto talaga nila, yung mabasa sa Biblia, ang di mabasa sa Biblia, di pwedeng paniniwalaan. O, sige. Dahil yun ang kanilang argumento. Now, ibalik natin sa kanila. Batay sa kanilang argumento. Ang di mabasa sa Biblia, di pwedeng paniwalaan. Di po ba? Yun talaga ang argumento ng mga INC. O, balik natin ang inyong Pasugo Magazine. Eto. The Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Although writers and historians continue to treat both as synonymous. Tanong, anong salin sa Bible? Dahil di ninyo paniniwalaan, pag gagamit tayo ng history, dapat ang history ay nakasang-ayon sa Biblia. Oh, hindi taliwa sa Biblia. Nang sinabi ng mga INC na the Catholic Church has thoroughly become the Church of Christ has thoroughly become the Catholic Church. Anong salin sa Bible na mabasa yan? Wala. Kahit isa. Pero isinulat nila. Ba't ginamit namin? Siguro, tanong nila, ba't ginamit ninyo? Di po ba? Ang INC, anti-Catholic naman. Yes, ginamit natin yan. Dahil, kahit pa anti-Catholic sila mga kapatid, abay, di pala nila maiwasan ang tindig at pagsabi na ang simbahang Katoliko, siya ang unang iglesia ni Kristo. Kahit nga si Sandoval, sinabi yan ni Sandoval. No? Anong sabi ni Sandoval kaugnay sa simbahang Katoliko? Eto. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. At ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samahang pangrelihiyon, yan po ang organisasyon. Pagka sinusoy pabalik, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Oh, so, para sa inyo, kailangan talaga na may mabasa sa Biblia. Nang sinabi ni Mr. Sandoval dito na ang Iglesia Katolika, yan ang dating Iglesia ni Kristo. Tanong, sige nga, dahil pinakita na natin yung Greek na sabi niya, kung ano ang nakasulat sa Grekago desoy, lego hotiso iye Petros kay ipitaute Petra oy kodomis monte ecclesia. Sa Latin ang nakasulat, et igo di kukiato is Petros, et soperam Petram edipicabo iglesiam yam, et portai in peron praebilabot adversos iam. Sa Aramaic, ap ina amar nalak dato kipa, we alhadi kipa ebneliti. Pero, meron bang salin na nabasa natin? Meron. Ang sabi nila, ito daw na salin dahil mabasa ay tampered na salin. Kaya, may ginamit din tayo na protestante dahil para sa kanila tampered,
Oh, asan ba yun? Ito pa. Ito pa nasalin, protestante din ito. Oh, ano ang mabasa sa John chapter 10 verse 16? Sa salin na ito. Oh, napansin niyo ba? Protestant ito, pero mabasa natin diyan mga kapatid, one holy Catholic Church under me, there one only head. Oh, meron ding mabasa sa protestante. Oh. Sa mga naghahanap na letra por letra, mabasa. At dahil sa paggamit natin sa confraternity, pinanindigan talaga nila, hindi iyan tunay na Biblia. Pero sa debate, ano yung sabi ng moderator? Ikaw bang koneksyon kami? Bigla nang sumali dito, ang di kasali. Sino bang? Eto, walang iba si Jose Ventilacion. Kung Dili ko decide o yung specific people basta kay atong ipresenta kung sa natin diya sa Biblia. Dili matahuis. o Ang siya akong tahas dili huwis. o kinimbukan niya Sabi ng moderator, alam nila na sila ang nagpili sa moderator na ito. Sabi ng moderator, huwag tayong magdesisyon, hindi kayo huwes. sa moderator o giyang kinimbukan kining audience So, yon talaga ang iginiit nila. At dinaya niya yung mga nanood. yan na problema na niya dili na mo na problema no? Problema na niya. Hindi na yan problema namin. Ang amo ipalutaw dinhi sa audience nga kinimbukan na kining audience mo nga sa among pagtito among igatudlo ang iyang paglibong. Sa kanyang pagtindig, kanila daw itinuturo yung sabi niya na deception, pandaraya. So, sa akong side, Yon ang sabi ng moderators. Sa aking side, Brad, no? Di ko kuminon ako sa akong side ng tilimbungan. So, hindi ko sasabihin na dinaya o nandaya. inyong active ng liyan. Sa inyo yan. Pero as a moderator, As a moderator, si Parba, okay. I will not comment whether it is a link or not, but the verse of the scripture was read, so depende na nasa interpretation. Ayun. And then, dahil para sa kanila isang pandaraya umano yan, yun talaga naman ang ginagawa nila. Bakit? Di ba napansin nyo ba? Yung aklat lang na Katoliko, anong ginawa? Paano binasa ni Parba? Ito, Pero ang mastermind, matuturo sa inyong libro, gusto na ako, altogether fantastic. so yun, minagic na yan. They all together fantastic to see. Tanong sa mga nakikinig. Yung pagbasa niyang they all together sa grammar, correct ba yon? Mali na. Bakit mali? Dahil minagic niya. Mahilig silang gumawa ng ganyan. Pagkatapos, balik natin siya, yun ang gusto nilang ipalitaw. Dinaya sila. Pero, yun ang kanilang gawain. Balik natin pagbasa ni Parba, ha? Gusto na ako, altogether fantastic to say that the remote beginning. Altogether fantastic to say that the remote beginning. So, the all together fantastic to see. The all together fantastic to see. Hindi yan ang nakasulat. Kahit ang The Revelers ng Iglesia ni Manalo, ito ang tunay na nakasulat. Way back. It is not altogether fantastic to say that So ano daw? It is not altogether fantastic to say. it is not altogether fantastic to say that the remote beginnings So ito na naman ang ating challenge. Dahil sa pamamagitan nito, sila mismo ay
nakita ninyo, binuking ng The Revealers. Challenge natin nila Sandoval sa kanilang programa. Pakita niyo ang aklat katoliko na binasa ni Parba na may nakasulat, "The All Together, Fantastic to See. That the remote beginning." Pakita ninyo. Hindi yung quotation, kundi yung page. Dahil yung pinasok kami ng taga-INC, sabi niya, baka ibang aklat ang ginamit ni Parba. Naalala niyo yung pinasok kami ng taga-INC? Ito, kita mo ba yung debate namin ni Ramil Parba, bro? Dahil sa debate, di ba sinabing, nandaya ako, tampered ang gamit ko. Nakita mo ba yon? Ito na. Bro? Dahil napanood mo yung debate yan, sabi ni Parba, nandaya daw ako. Napanood mo itong aklat na ginamit ni Parba. Parinig ko sa inyo ito. Pero ang must in mind, matulad sa inyong libro, gusto na po, altogether fantastic to say that the remote beginning, altogether fantastic to say that the remote beginning. Narinig mo ngayon na ginamit itong aklat na ito, How did the Catholic Church? Anong sabi ni Parba? Altogether fantastic to say that the remote beginning. Narinig mo ang sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say that the remote beginnings. Bakit sinabi ni Parba, the altogether fantastic to say na ang nakasulat? Yung ano po, yung Na ang hard nakasulat? copy po. Yung pakita nyo Anong po. hard copy? Maliit lang yan, hard copy. Dalawa ito, Ito, Ayan hard copy. Ito pa. Dalawa to. So, ito pakita ko. It is not altogether fantastic to say that the remote beginning of the Catholic Church go back to the terrible day when Lucifer flung against the heaven skies his banners of revolt. Ang The tanong page dito ko- ba dyan, do? Bakit Ayun na nga. pagbasa ni Parba, nawala na ang nat? Altogether fantastic to say that Bakit naputol yung nut? Pakisagot bro, bakit doon naputol yung nut? Nawala yung nut, pagbasa? Yung nasa video po yun. O yung sa video, binasa niya. Yung maliit po ba yun? Yung maliit. Nakita ko sa video, yung maliit, yung pinakita ni Bro Talibong, parang malaki po yun eh. Meron kang kopya, wala? Wala po. Wala. Pareho lang, maliit. Wala. Maliit. Okay, pakita natin ang maliit, Ito, maliit. Ito, maliit. Ang gusto niya. Malinaw na nakasulat, it is not altogether fantastic to say. Parang di napansin nila paano nandaya ang kanilang ministro. Rinig mo na ang pagbasa ni Parba. Tanong, nang tinanggal ni Parba ang salitang nat, pandaraya yun, hindi. Di ko lang po alam kung ano yung gamit yung aklat. Baka iba-iba po yung mga... So yan. Di nila matanggap na yung confraternity na hawak ko ay iba sa hawak ni Parba. Pero ngayon, ang aklat naman na ginagamit ni Parba, baka iba sa aklat na ginagamit ko. Double standard talaga itong INC, di ba ba? Pero kahit pa balutin ninyo ang simbahan ninyo sa pangalang Iglesia ni Cristo, di pa rin mabago ang katotohanan na kayo'y tatag lang ni Felix Manalo. At dahil kayo'y tatag lamang ni Felix Manalo, ang ginawa ninyo, ginamit ninyong mga aklat katoliko para magiging squatter sa pangalang Iglesia ni Cristo. Sana ang mga kapatid natin na nagsubaybay, lalo na sa mga naghahanap ng katotohanan, mga kapatid, ay magabayan sa pamamagitan ng ating talakayan. I am Catholic.
I